Hi guys! Welcome to my vlog! Bali gagawa pala tayo guys ng coffee jelly at turon. Bali yan pala yung binili ko sa kalentong nung last time. ₱20 pala binili kong saging sa banyan kasi dalawang tanda rin yung binili kong wrapper nun. Binalatan ko muna pala yung saging para tuloy-tuloy din mamaya ang pagbalot ko sa wrapper, hindi na pa isa-isa pa. Natapos na pala ako magbalat niyan, kaya nilagay ko na rin sa plastic yung mga balat ng saging para hindi makalat. So nag-start na rin pala akong tanggalin yung mga dikit-dikit ng wrapper. Bali, medium size pala yung binili kong wrapper guys. Bali, yan na pala yung naano ko. Bali, pag ano pala, nagtuturon na ako, is nilalagyan ko muna yung saging sa bans. Sinasawsaw ko siya sa asukal, saka ko ibabalot. Kumuha na rin pala ako ng tubig dyan na may konting harina para dumikit yung pinakaano niya, wrapper niya, hindi yung kalas-kalas siya kapag pinrito na. Lagyan mo lang siya guys ng konting tubig tsaka konting harina. So ibali ano mo yung texture ng ano, kung alam mo kakapit na yung pinaka harina niya kapag nagbalot ka ng mga wrapper kahit sa mga Shanghai. Bali, favorite din pala ng anak kong pangalawa yung turon. Pag gumagawa akong turon, nakakatatlong piraso siya niyan. Kaya pala ako gumawa ng turon at coffee jelly is ito yung gagawin naming merienda. Tapos na pala ako magbalot at ayan na. Mag-start na rin pala ako magluto niyan. So pinapainit ko na pala yung mantika niyan para hindi siya dumikit. So nung nalaman kong mainit na yung mantika, pagkaano ko is sinalang ko na rin pala yung turon niyan. Bali, lalagyan din pala ng asukal yan guys habang piniprito para kumapit yung pinakamatamis niya. Bali, magme-melt pala yung asukal yan na parang cheese. Kapag alam nyong brown na yung kabilang side, baliktarin naman natin. Pag mga ganyan pala guys, okay na rin yan kaysa sa sunog. Kasi pag sunog kasi yung turon, parang pumapait yung pinakaasukal niya. Yan na guys, tapos ko na lutuin lahat. So, ang susunod ko namang lutuin is yung gulaman. Halos lahat karamihan pag naggugulaman is kulay black yung sago. Sa akin kasi ito lang yung stock dito sa bahay. Sayang naman kung hindi magagamit, kaya naisip kong gamitin na rin. So habang hinahalo-halo ko na pala yung gulaman dyan, is nilagyan ko rin ng konting asukal para medyo matamis din yung gulaman niya.
Hahalu-haluin din pala siya guys para hindi siya magbuo-buo. Kailangan talaga halu-haluin siya. Okay na pala yan, kaya sasalain ko na. Sinasala pala yan guys kasi may mga buo-buo pa yan sa pinakailalim. Kaya kailangan salain talaga siya. Hindi naman siya karamihan yung buo-buo pero mas maganda rin talaga na sinasala siya. Yan yung pinakabuo niya. Nakuha ko konti lang. Kasi nahalo naman talaga ng mabuti. So, pagkatapos namin siyang patigasin guys, hiniwa-hiwa ko na rin siya into cubes. Dahil nga excited na rin yung mga anak ko kumain yan. So, hindi ko na rin pala siya palalagay sa ref namin. Ilalagyan ko na lang din siya ng cube ice. Tapos ko na pala siyang hati-hatiin into cubes. Kaya paghahaluin ko na lang siya. Kumuha na rin pala ako ng pitchel nung time na yan. Nilagyan ko ng konting mainit at nilagyan ko 2 twin pack na Kopiko Blanca. Diyos ko, tuwan-tuwa na yung bunso ko niya nung time na tinitimplahan ko na yan. Gusto na nanghihingi na siya. Sabi ko mamaya pa nga. At tinitimplahan pa. Ilalagay ko na rin pala yung condense niyan. Nilagyan ko na rin pala siya ng konting evaporada. Yung maliit, inubos ko na rin pala dyan yan. So, kailangan halu-haluin lang para wala siyang maiwan na buong kape. So, nung time na nahalo-halo na siya guys, nilagay ko na rin pala dyan yung jelly ace. Yung gulaman. Kukuha na rin pala ako ng yelo niyan kasi lalagyan ko na siya. Para sakto malamig na siya, hindi yung palalamigin pa sa ref kasi excited na nga sila kumain. Kasi nung time na yan is 3:30 na, so merienda time na rin talaga. Titikman ko rin pala siya kung tama lang yung tamis niya. Tamang-tama lang pala yung lasa niya guys. Kakain na pala kami yung time na yan. Tara, kain tayo guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!